Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang 10 malahalimaw sa lakas na nakalaban ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan ang ating pagbabasihan ay ang kanilang naging record at performance ng kanyang mga naging kalaban. Wala na nga pong intro-intro. Una sa ating listahan ay itong si Mayweather Jr. na bagamat alam ko na marami sa ating mga Pinoy boxing fans ang kokontra, pero hindi rin natin maitatanggi na isa nga itong si Mayweather sa mga pinakamautak at may lakas na nakalaban ng ating pambansang kamao. Dahil aminin man natin sa hindi, kahit hindi ito lumalaban ng sabayan, ay dito naman papasok ang galing nito pagdating sa defensive skill. Sa katunayan, kung ating babalikan ang naging labang Pacquiao versus Mayweather, ay mapapansing hindi nga po nakapagpatama ng solid ang ating bida dahil nga po sa utak at gulang nito pagdating sa laban. Hindi naman po kasi bawal ang patakbo-takbo at pag-atras during fights. Kung sa power ang pag-uusapan, walang duda, yamadong-yamado nga po ang ating bida. Subalit ang tanong ay kung tatama nga ba? At ito nga po ang naging defensive strategy ni Mayweather para masungkit ang panalo mula kay Pacquiao. Super effective na counter punch at maraming ibinabatong jab. Hindi rin naman natin pwedeng isang tabi ang kanyang undefeated record dahil sa katunayan, karamihan sa mga bigating nakalaban ng ating bida ay nakalaban din ni Mayweather. Kaya naman hindi rin naman po natin maialis ang katotohanang malakas din talaga itong si Mayweather. Kakaiba nga lang po kasi ang estilo nito pagdating sa laban. At ito nga po yung ayaw na ayaw ng mga boxing fans, especially lalong-lalo na sa ating mga Pinoy. Nasanay na nga po kasi tayo sa maaksyong laban, yung tipong basagan kung basagan, matira matibay. Ang pangalawa nga po sa ating listahan sa mga pinakamalakas na nakakalaban ng ating pambansang kamao, syempre ang mortal niyang kalaban, Juan Manuel Marquez. Isa nga po sa mga pinakamalakas na nakakalaban ng ating bida at talaga namang nakipagsabayan at nakipagbasagan na mukha sa ating pambato. Kung ating nga pong matatandaan, umabot ng 4 na beses ang kanilang naging laban. Hindi naman po natin may tatanggi na isa nga po itong si Marquez sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating bida dahil ang unang nga po ay ang puso nito pagdating sa laban. At kahit natutumba, ay muli nga pong bumabangon para muling lumaban. Pangalawa ay magaling nga po itong si Marquez sa long range. Kaya nitong ikontrol ang distansya para makaiwas sa pamatay na combo ng ating bida. Pangatlo ay isa nga po ito sa mga pinakamagaling na counter puncher na nakalaban ng ating bida. Kaya nitong i-counter agad ang mga maling banat ng ating bida. Pang-apat nga po sa mga dahilan ay fearless. Hindi ito natatakot makipagsabayan sa ating bida. Yung tipong basag kung basag ang muka. Kayang-kaya din niyang sabayan ng mga patama ng ating bida. Yung tipong kahit tinatamaan mo ng solid, nakapokus pa rin sa laban, humahanap ng paraan para makarecover. At panglima nga po sa mga dahilan ay kaya nitong sakta ng ating bida. Meron nitong pamatay na over right hand, napapatigil din nito ang ating bida sa pag-atake, lalo na pag natatamaan niya ng solid. Kaya nga po El Dinamita ang naging bansag dito kay Marquez, dahil sa kanyang mabigat na mga kamao. At ang pang-anim sa mga dahilan ay ang kanyang malakas na stamina. Kung malakas ang stamina ng ating bida, kaya itong tapatan ni Marquez. At ito nga po ang naging panlaban niya sa ating pambato, ang hindi agad nauubusan ng hangin kahit umabot pa ng 12 rounds. Kaya pa rin ni Marquez lumaban ng sabayan. Pampito nga po sa mga dahilan ay ang audience impact. Hati nga po ang sigawan ng mga audience, mga idol. Kung marami ang sumisigaw para sa ating bida, marami ring sumisigaw para kay Marquez. Freddie Rogers said holding the pads from his hands have felt heavier than at any time. Yung tipong pagtunog pa lang ng bell sa unang round ay huwag ka nang kukurap dahil talaga namang kaabang-abang ang mga susunod na mangyayari. Talagang walang humpay na bakbakan hanggang matapos ang buong 12 rounds. At ang pangwalo sa mga dahilan kung bakit nga po isa si Marquez sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating bida ay ang experience nitong si Marquez sa laban. Parehong sanay sa gulpihan ng dalawa, kaya naman kapanapanabi ka nagiging sagupaan.
Naging draw ang una nilang laban. Pagdating sa pangalawang laban, split decision. At sa pangatlong laban ay majority decision. Panalo pa rin po ang ating bida. At sa pang-apat nga po nilang paghaharap, syempre alam na po natin ang nangyari. Ilalagay po natin sa pangatlo na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Miguel Cotto, ang pinakaunang world champion na nakalaban ng ating bida sa welterweight division. Kaya naman bago nga maganap ang kanilang magiging laban, ay maring sinabi nitong si Cotto sa isang interview na nagkamali nga raw ang ating pambato sa taong kinilaban at napiling division na papasukan. If he think he going to catch his 7th title in his 7 different division with me, he picked the wrong guy and the wrong category. At sa labang iyon, dito na rin inilabas ang pinakaunang WBC Diamond Belt bilang pagkilala sa mga high-profile boxer. Noong mga panahong ito ay ang kalakasan nga po ni Cotto dahil mayroon lamang itong isang talo kontra nga po sa Meksikanong si Antonio Margarito. Subalit isa nga po itong si Cotto sa mga dangerous fighter na bigating world champion. Ngunit alam nga po nating lahat na pinadapa nga po ito ng ating pambansang kamao sa kanilang naging laban na talaga namang nagpasikat ng gusto sa ating bida. Ilalagay naman po natin sa pang-apat na pwesto na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Antonio Margarito, isang Mexican warrior. Bagamat hindi nga po kagandaan ang record nitong si Margarito, bago makalaban ng ating bida ay masasabi naman nating isang legit na matapang at talaga namang palaban pagdating sa bakbakan. Ito nga po yung tipo ng boksingero na wala sa kanyang bokabularyo ang pagsuko sa isang laban. At kahit nga po gulping-gulpi na sa laban ay talaga namang masasabi mong napakatibay dahil hindi nga po ito nagawang pabagsakin ng ating bida sa kanilang naging laban. Ito nga rin po ang naging laban ng ating pambansang kamao sa light middleweight para maging 8th Division World Champion. Dalagay naman po natin sa pang-5 pwesto ay itong si Ricky the Hitman Hatton. Ang isa sa mga naging laban na talaga namang tumatak at nagpasikat ng gusto sa ating pambansang kamao. At bago nga maganap ang naturang laban, itong si Ricky Hatton ay isa sa mga pinakamalakas sa kanyang dibisyon. Dahil naging lineal world champion ito at hindi pa natatalo sa light welterweight division. Kaya naman kumpiyansa nga itong si Ricky Hatton na kayang-kaya niyang durugin ng ating pambato na si Boss Manny. Subalit ang nangyari nga po ay kabaliktaran ng kanyang inaasahan dahil mas malakas at mas mabilis pa sa kidlat ang kanyang nakalaban. Determinado naman itong si Ricky Hatton para manalo. Pero talaga nga lang hindi niya kaya ang lakas ng ating bida na kung saan nga po ay 2 rounds lang ang inabot ito sa kanilang naging laban. At ang pang-6 nga po sa ating listahan na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Golden Boy, Oscar De La Hoya. Ito nga po ang pinakaunang nakalaban ng ating bida sa welterweight division. At sa magaganap nga po nilang sagupaan ay wala silang paglalaban ng titulo. Isa nga po sa mga pinakamalakas at isa rin sa mga talaga namang pinakasikat na boksingerong nakalaban ng ating bida ay ito nga pong si De La Hoya na naging 6th Division World Champion. Kinatatakutan nga po itong si De La Hoya dahil sa dami ng nakalaban nitong legendary fighter. At bago nga maganap ang kanilang salpukan, madami nga po ang nagsasabi na hindi raw uubra ang ating bida dito kay De La Hoya dahil sobrang laki nga po nito para sa ating bida. At bukod pa dyan ay lumalaban nga po ito sa mas mabigat na timbang. Subalit sa naging laban ay muli nga pong ginulat ng ating bida ang mundo ng boxing dahil pangalawa nga po ang ating pambansang kamao na tumalo kay De La Hoya via technical knockout. At ang ating pampito sa listahan ng pinakamalakas na nakalaban ng ating bida ay ito nga pong si Timothy Bradley, ang tinaguriang Desert Storm ng bansang Amerika. Isa nga po ito sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao dahil kung pagbabasihan po natin ang performance niya sa naging laban, makikita po natin ang kanyang husay at abilidad pagdating sa ibabaw ng lona.
Isa nga po ito sa mga talaga namang nakipagbasagan ng muka at nakipagsabayan ng gusto sa laban kontra nga po sa ating pambansang kamao. Masasabi po natin na talagang mahusay din nga po ang kanyang galawan dahil kung basagan nga lang ng muka ay hindi nga po magpapahuli itong si Timothy Bradley. Talagang may tibay din nga po ang panga nito at may puso kapag lumalaban. At kahit nga po naging kontrobersyal ang kanilang unang laban na kung saan ay natalo nga po ang ating bida. Did you think you won the fight? Absolutely, yes. Nakipagsabayan naman ito ng gusto sa kanilang naging bakbakan. Kaya nga po umabot sa 3 ang kanilang naging laban dahil isa nga po ito sa mga pinakamatibay na nakalaban ng ating bida. Inalagay po natin sa pang-8 pwesto sa pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Erik Morales. Isa nga po sa mga Meksikanong pinakamatibay at mandirigmang boxer na kinatatakutan sa kanyang prime. Straight right hand to the body. Huge left hook. Maidana's holding on. 3 beses nga pong nakalaban ito ng ating bida. 2 panalo at 1 talo ang naging standing nila sa kanilang naging laban. Natalo nga po ang ating pambansang kamao sa kanilang naging unang laban by a unanimous decision. At sa pangalawang laban ay panalo nga po ang ating bida by a TKO sa ika-10 round. At sa ika-3 nga po nilang pagtutuos ay muli nga pong nanalo ang ating bida by a TKO sa ika-3 round. At ang pang-9 nga po sa listahan sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay ito nga pong si Marco Antonio Barrera. Isa nga po sa mga talaga namang nagpaputok ng gusto sa pangalan ng ating bida. Bukod nga po kay Ledwaba, isa nga po itong si Barrera na talaga namang nagpasikat ng gusto sa ating bida. Masyado kasi nilang minahina ang kakayanan ng ating pambansang kamao. Hindi nila alam na may killer instinct ito pagdating sa laban. At sa kanilang naging laban ay hindi nga po inaasahan ni Barrera kung gaano kalakas ang stamina ng ating bida. Dire-diretsong pag-atake at walang humpay na mga pagsuntok. Kaya naman nahirapan nga itong si Barrera kung paano niya didepensahan ang mga banat ng ating bida. Hindi niya kayang sabayan ang sunod-sunod na pag-atake ng ating bida, kung kaya't naubusan ng lakas itong si Barrera pagdating sa mga huling rounds. At dahil nga po sa dami ng tamang inabot mula nga po sa ating bida ay wala nang nagawa ang kampo ni Barrera kundi itigil na nga ang laban para makaiwas na rin sa pinsala pang aabutin nitong si Barrera kung sakaling ituloy pa nila ang laban. At ang pinakahuli nga po sa ating listahan na pinakamalakas na nakalaban ng ating pambansang kamao ay itong si Lelo Honolon Ledwaba. Kung bakit nga po ito napasama sa mga pinakamalakas na nakalaban ng ating bida ay dahil nga po itong si Ledwaba ay isang nakakatakot na world champion bago makasagupa ng ating pambansang kamao. Hawak nito ang IBF Super Bantamweight title. June 2001, ito nga po ang kauna-unahang tapak ng ating bida sa bansang Amerika na noong mga panahon na yan ay hindi pa nga po kilala ang ating pambansang kamao. Ang naging laban niya kay Ledwaba ay ang naging unang pagkakataon para magpakilala at magpasikat sa mundo ng boxing. At sa magaganap nga pong laban ay sobrang underdog nga po ang ating bida at halos wala nga po talagang naniniwala na mananalo ang ating pambansang kamao sa laban. Una nga po ay dahil sa short notice na magkakaroon pala siya ng laban sa isang world title. At base nga po sa mga impormasyon na ating nakalap, 2 weeks lang ang kanyang naging preparasyon sa naging laban. Ngunit wala nga pong kabog-abog na pinatos agad ng ating bida ang naging offer sa kanya kahit pa super underdog at kulang sa preparasyon sa laban. Pero ginulat nga po ng ating bida ang mundo ng boxing. Nandurugin, pabagsakin at manalo via technical knockout ang ating pambansang kamao sa kanilang naging laban. At dahil nga po sa labang iyon ay dito na nag-umpisang pumutok ang pangalan ng ating bida.